Masarap magmahal, lalo na kung totoo. Kaya kung magmamahal tayo, dapat walang pagbabalat kayo. Dahil ang nagmamahal ng tapat, nagiging pinakamaligaya ng higit sa lahat. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Masyadong mainit ang tag-araw. Kaya ito, hindi rin talaga ako lumalabas ng bahay. At madalas na, si Kiray ang kasama ko. Kung hindi lang talaga sumama yung pakiramdam ko kanina natapos ko na yung papag na inaayos ko. Pero, okay lang. May ibang araw pa naman para tapusin ko ang papag. Kaya eto, nang sumapit na ang gabi, ewan ko ba kung bakit di ako makakatulog. Paikot-ikot lang ako sa higaan ko. Tapos, eto, tatayo ako at sisilip sa labas. Ewan ko ba kung bakit ganito. Di ako mapakali ngayong gabi. Ano bang nangyayari? Bakit ganito? Basta, kakaiba yung pakiramdam ko ngayong gabi. Di ako mapalagay tapos lagi akong sumisilip sa labas. Na parang pakiramdam ko may paparating. Ay nako. Kaya ito, dahil hindi ako makatulog, naisipan ko na basahin ang diary na sinimulan kong ilimbag simula nang bata pa ako. Habang nakaupo ako dito sa may lamesa sa kusina, nagbabasa lang ako. At eto, napapangiti ako at natatawa sa mga sinulat ko sa diary ko. Ang sarap tuloy balikan ng pagkabata ko. Pakiramdam ko tuloy, bata ulit ako habang nagbabasa ako ng diary ko. Sobrang maingat talaga ako habang binubuksan ang bawat pahina. Kasi sobrang luma na talaga ang kwadernong ito. Simula bata pa kasi ako Ito na yung diary ko. Kaya lumang-luma na talaga. At sa paglipas ng mga oras, masaya lang ako na hindi ko namamalayang malapit na pala ako sa parteng pinakamasakit sa nakaraan ko. Sa pahinang bakas, ang patak ng mga luha ko. Ito na yung araw na umalis si Brandon. Ang araw na sobrang sakit ng nararamdaman ko. Ang araw na di ko napigilan ng pagpatak ng mga luha ko. Habang nagbabasa ako, ewan ko ba pero naramdaman ko ulit yung kirot sa nakalipas. At tila ba naging sariwa muli ang lahat. Ano ba naman to? Naiyak na naman ako. Nakakainis kasi si Brandon. Bakit ba hanggang ngayon di pa siya umuuwi? Akala ko ba babalikan niya ako? Pero bakit hanggang ngayon wala pa siya? Sobrang lungkot ko tuloy. Nakakainis ka, Brandon. Di ka na bumalik. Kaya ito, tinigil ko na muna yung pagbabasa. At eto, bumalik na ako sa silid ko. At sumilip ako sa bintana. Anong oras na ba? Halos 4 AM na pala ng madaling araw. Bakit ba di ako din natalaw ng antok? At kahit anong pilit ko na makakatulog hindi talaga ako nakakaramdam ng antok. Kaya ito,
humiga na ulit ako at nakapikit lang talaga ako. Kaya lang, hindi talaga ako makakatulog. Paikot-ikot lang ako sa higaan ko. Kaya ito, bumangon na lang talaga ako at dahil malapit na din namang magliwanag, naisipan ko na lumabas na lang na muna ng bahay namin. Kumuha ako ng flashlight at eto, naglakad na ako sa pilapil. Naisipan ko na mamasyal muna sa labas. Hindi kasi talaga ako makakatulog kaya ito, nang makarating ako sa kalsadang daan, nagsimula na ako maglakad. Saan kaya ako dadalhin ng aking mga paa? Ay, nako talaga. Bakit ba kasi kakaiba yung pakiramdam ko ngayon? Kaya naman, palakad-lakad lang ako. At eto, nagsimula ng buwang liwayway. Sumilip ng liwanag mula sa sikat ng araw. At habang pinagmamasdan ko to, naupo muna ako sa gilid ng daan. At parang tila ba, gumagaan yung pakiramdam ko sa nakikita ko. Ang sarap sa pakiramdam. Parang tila ba may mangyayaring maganda ngayong araw. At kahit bukang liwayway pa lang, eto, may gising na. Mga nagwawalis na sa bakuran ng bahay nila. At may mga dumadaan na din na nagtitinda ng suman at pandesal. Nakakatuwa naman ang umaga na to. Napakadami kong nakikita. Siguro, uuwi na lang ako kapag naramdaman ko na yung antok. Kuya, pandesal, bili ka na. Bata, wala akong dalang pera. Oh, ganun ba kuya? Uwi ka ng bata na bumaba sa bisikleta niya tapos eto, pinuksan niya yung lalagyan ng pandesal at aba. Binigyan ako ng 2 pirasong pandesal. Kuya, bigay ko na lang yan sa'yo. Para kasing gutom na gutom ka na. Hala, grabe naman tong bata na to. Hinusgahan talaga ako. Bata, babayaran kita mamaya. Pumunta ka na lang sa bahay namin. Nakikita mo ba yon? Yung bahay na yon sa gitna ng palayan? Doon ako nakatira. Ang laki naman ng bahay mo, kuya. Sa'yo na lang yan. Libre ko na sa'yo. Sige po, alis na ako. Napakabait mo naman bata. Salamat pero puntahan mo ako dun mamaya sa bahay ko. Bahala na kuya. Sige po, alis na po ako. Nakakatuwa naman yung bata na yun. Napakabait. Naalala ko tuloy si Brandon. Lalo ko tuloy na-miss yung taong yun. Bakit kasi hindi pa siya bumabalik? Kaya ito, naisipan ko nang umuwi. At habang naglalakad ako, kumakain lang ako ng pandesal na bigay nung bata. Magkakape talaga ako pag-uwi. Kaya lang baka di ako makatulog. Kaya naman ito, tinaha ko na ulit ang daan pabalik sa bahay. Nasa pilapil na ulit ako at maliwanag na sa mga oras na to. At ang sarap ng simoy ng hangin. At habang naglalakad ako, lagi ko talagang naaalala si Brandon kapag nasa pilapil ako. Nakakamiss ang taong yun. At nang makarating ako sa bahay, nagpakulo na kagad ako ng tubig. Nagwalis na ako sa loob ng bahay para malinis kapag nagising na si tatay at nanay. Siguro, kapag umalis na si tatay at nanay, saka na ako matutulog.
Wala pa talaga akong tulog. Pero teka nga, sino kaya yun? Napasilip kasi ako sa pintuan. At mula dun sa malayo, may nakita ako naglalakad sa pilapil. Sino kaya yun? Hindi ko pa maaninag kung sino siya. Kaya ito, nagmadali ako magwalis dito sa sala. May paparating eh. Kaya lang, sino yun? At eto, kumukulo na yung tubig. Magtitimpla na lang din siguro muna ako ng kape. Pero sino kaya yung nasa may pilapil na papunta dito? Baka may kailangan siya kay tatay o kay nanay. Kaya lang napakaaga naman masyado. Sasalubungin ko na lang siguro pero sino kaya yun?